Ito ang Honda Click 125 version 3 standard edition na unang labas nito ay maraming vlogger at commentator sa YouTube na version 4 na daw ito. At isa tong malaking kalokohan mga idol. Para malaman nyo kung bakit version 3 pa rin ito ay marahil panoorin nyo ang explanation ko sa YouTube channel ko para sa kalinawan ng pag-iisip nyo. At balik tayo dito sa bagong color variation and decals design ng Honda Click 125 version 3. Gaano ba kaganda at kasulit ito compare sa ibang 125 scooter? Alamin natin yan. Para magsagawa ng walkthrough, review at price update nito ay nandito tayo sa United Excelsior Marketing Incorporated, powered by Guanzon Santa Cruz Zambales branch. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Honda Click 125 version 3 2024 standard edition. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, 2 valves at liquid cooled ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Sa kanyang hatak ay gumagamit ito ng B-belt automatic transmission na kung saan gas and go lamang ito kaya recommended sa mga baguhan at lady riders. Fuel system naman ito ay fuel injection na kung saan gumagamit ito ng technology na PGM-FI at ito ay may average para sa kanyang mileage na 51 km per liter. Ang bore and stroke naman ito mayroong 52.4mm by 57.9mm. Sa kanyang performance naman meron po siyang 8.2 kW at 8,500 RPM na may peak of torque na 10.2 Nm at 5,500 RPM na kayang tumakbo daw sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. Pero depende pa rin yan kung kabado o kamote. At ito na nga mga idol, ikutan pa natin ang motor na ito kung gaano ba kaganda at sulit nga ba ito ayon sa kanyang kakayahan at presyo. Let's go! Unahin natin sa kanyang body design na very aggressive and aerodynamic at syempre napaka-sporty talaga ng motor na ito kahit sa una pa lang. Sa kanyang bagong color combination nga mga idol, ito ay isa sa mga color combination niya na pearl white and black glossy finish mga idol. Napakaganda at napaka-sophisticated ng kulay na ito. Nandito pa rin ang kanyang iconic design sa front with letter M na stand for Mio. Joke lang, mas malakas, mas matibay at mas pinaganda. Yun ang dapat. At sa kanyang front head design ay makikita natin na mala evangelica ang design. Very futuristic ang design, parang alien ang nagdisenyo nito ng kanyang daytime running light. Gumagamit pa rin ito ng twin LED para sa kanyang headlight, gayon din ang signal lights na LED din. At ito ay maliwanag at mas visible ito sa daan lalo-lalo na sa katerikan ng araw. Very attractive naman ang new decals with black, bronze, gray color combination. Napakaganda at very sophisticated. Equip pa rin ito ng combi brake system na mas effective at mas safe ito than other than non-combi brake system. Ang suspension nito ay gumagamit ng telescopic fork sa harap, wavy disc brake naman at one-pot caliper para sa kanyang braking system. Mags po ang ginamit na mayroong sukat na 80x90-14 at tubeless po ang gamit. Dumako naman tayo sa kanyang likuran at unahin natin ang kanyang taillight na sharp taillight din ang design at LED ang gamit na mayroong separate position ng signal lights at syempre LED din ang gamit nito. Suspension naman sa likuran ay mayroon po single shock absorber, drum brake po sa braking system. Mags po ang ginamit nito na mayroong sukat na gulong na 90x90-14 at tubeless na rin ang gamit. At dito naman sa gilid makikita natin ang airbox at crankcase at sa airbox ay makikita natin na equip pa rin ito ng ESP o Enhanced Smart Power Technology. At sa crankcase nga makikita natin na wala na po siyang kickstarter na kung saan ito ay equip na po ng ACG o Alternating Current Generator na kung saan mas malakas na kuryente at mas sapat na kuryente ang dinudulot nito. Meron pa rin itong side stand kill switch na kung saan para ito sa mga makakalimutin magtaas ng side stand bago magpatakbo ng mabilis, kamote nga. Dito naman sa kanyang bandang puwetan makikita natin na bolded decals ang hatid nito na very head turner and very attractive talaga. At meron din siyang liquid cooled na nakalagay mga idol. Advantage ito sa ibang 125cc scooter. At makikita natin na same look ng muffler and cover from version 2
at ng kanyang radiator nito. Same look din ng previous variation ng version 3 ang digital console panel nito, kaya hindi po siya version 4 mga idol. Dito naman sa switches and buttons, sa kaliwa ay merong high and low, horn, and turn lights. Sa kanan naman ay electric starter button. Sa kanyang controls naman and brakes, sa kanan ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with brake lever sa likuran with park lock lever. Ang park lock ay isang advantage kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road na kung saan hindi dadaos-dos ang motor mo habang nakapark. Dito naman sa kanyang convenient features, unahin natin ang utility packet with cover mga idol, at sa loob nito ay merong USB charger. Ang kagandahan dito ay pwede ka na mag-charge anytime anywhere kung saan ka man maabutan ng pagkalobat. At sa kabila naman ay meron siyang open pocket para sa mga easy access needs mo like condom, basahan at kung ano-ano pa. Present pa rin ang kanyang utility hook na pwedeng isabit ng kung ano-ano at flat footboard para pwede mong ilagay ang excess baggage mo dito. Hindi lang comfort riding ang dulot nito. Sa ignition key naman ay gumagamit ng shutter lock key with seat opener button. Napaka easy access pagdating sa compartment. Malapad naman ang upuan nito mga idol. Kalmot po sa traction ang cover nito at makapal na foam para sa yag balls, ekop at wet packs. Para naman sa kanyang underseat compartment, kaya nito ang 18 liters capacity na kung saan mas marami kang mailalagay dito. Para naman sa fuel tank capacity, meron po siyang 5.5 liters na merong alulod system para sa mga nasasayang na gasolina. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay merong 1,919mm, lapad 679mm at ang taas nito ay 1,062mm. Pasok na pasok at swabing-swabing ipasok-pasok, isingit-singit sa malala at mabigat na traffic. Ang seat height naman nito ay merong sukat na 769mm na may total na bigat na 107 kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na merong 58 kg. Para sa akin, dalawang abot ng pako ang floor. Tingkayad lang ng bahagya, pero walang problema mga idol. Walang problema din kung ito ay imamaniobra mo mapa-reverse o forward man yan dahil napakadaling i-handle nito. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash and installment. Unahin natin sa cash na merong 84,400. Para sa installment naman, meron po siyang down payment na 5,800. Para sa 3 years ay meron po siyang 4,392 na merong rebate na 200 pag ikaw ay maaga or ang due date ka magbayad. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer. Kaya wag sana magtampo kung biglang tumaas o bumaba, wag ganun. At ayun na nga mga idol, talagang wala pa rin kupas sa performance, features, specs at design. Talagang pangmalakasan na pwedeng pandayo kahit saan. Pero kung ikaw nga ang tatanungin dahil mas mataba ang utak mo sa akin, sulit nga ba o hindi? At kung Honda Click version 1, version 2, version 3 ang motor mo ngayon, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!